Naranasan mo na ba ang labis na pagod at parang wala ng paraan? Parang ang sakit, problema at bigat ng buhay ay dinudurog ka? Kaibigan ko, ito mismo ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Ang sandaling ito ay hindi aksidente. Ito ay isang banal na pagkikita. Nagtipon tayo upang hanapin ang isang bagay na hindi mabibili ng pera at hindi maibibigay ng mundo. Ang kagalingan at kalayaan mula sa Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa sakit sa katawan, kundi pati na rin sa sugat ng kaluluwa, mga luha na itinatago at mga takot na hindi mo masabi sa kahit kanino. Dito magkakasama tayo, magdarasal upang ialay ang lahat ng ito sa Panginoon at maranasan ang tanging kayang gawin niya, ang magpanumbalik, magbagong lakas at magdala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Naranasan mo na bang subukang ayusin ang lahat mag-isa at kahit ganoon, pakiramdam mo ay walang pagbabago? Parang bawat pagsisikap ay walang silbi at patuloy na mabigat ang buhay? Dito pumapasok ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang ang pag-uulit ng magagandang salita, hindi ito isang walang laman na ritual. Ang panalangin ay isang tuwirang pakikipag-usap sa Diyos, pagbubukas ng puso ng walang maskara at pagsabi, Panginoon, hindi ko na kaya, pero alam kong kaya mo. Alam mo ba yung sakit na walang nakakaintindi? Yung trauma na tahimik mong dinadala? Yung pangamba na kumakapit sa dibdib tuwing gabi? Sa lugar na iyon ng kahinaan, doon nagpapakita ang Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang panalangin na may pananampalataya ay kayang ilipat ang mga bundok. At ang mga bundok na ito ay hindi lamang panlabas na problema, maaari rin itong maging mga hadlang sa loob mo, takot, pagkabalisa, kawalan ng pag-asa. Ang panalangin ay isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Kapag lahat ay tila gumuho, ang panalangin ang nagpapaalala sa atin, hindi ako nag-iisa. Dinirinig ako ng Diyos, kasama ko siya. Maaring iniisip mo, pero nagdasal na ako at walang nangyari. At sinasabi ko sa iyo, bawat panalangin na iyong ginagawa ay isang binhi. Maaring hindi mo pa nakikita ang bunga, ngunit ang ugat ay unti-unting lumalaki sa nakatago. Kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi agad nakikita ng ating mga mata. Ngayon gusto kong maintindihan mo ang isang bagay, ang panalangin ang susi na nagbubukas ng pintuan ng pag-asa. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang iyong pasanin o gaano kadilim ang iyong gabi, isang tapat na panalangin ay kayang baguhin ang kapaligiran ng iyong buhay. Napansin mo na ba kung paano nababawasan ng sakit kapag may nakatayo lang sa tabi mo? At paano ang pasanin ay nagiging magaan kapag ito ay hinati? Ang katotohanan, hindi tayo tinawag ng Diyos na maglakad mag-isa. Makapangyarihan ang personal na panalangin. Pero kapag nagkaisa tayo sa pananampalataya, may isang supernatural na nangyayari. Sinabi ni Jesus, kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, nandoon ako. Ibig sabihin, kapag nagdarasal tayo ng magkakasama, mas nararamdaman ang presensya niya sa isang mas matinding paraan. Isipin mo ito, kapag ibinahagi mo ang iyong mga pakikibaka sa panalangin, hindi ka lang nakikipag-usap sa Diyos, kundi umaasa rin sa mga kapatid na naniniwala kasama mo. Parang maraming tinig ang umaakyat sa langit sa iisang panalangin, lumilikha ng espiritual na lakas na walang kasamaan ang makakatalo. Ilang beses mo nang itinago ang lahat sa sarili mo, nagdurusa ng tahimik na iniisip na walang makakaintindi. Pero kapag nagbukas ka at nagpasya na pagsamahin ang iyong pananampalataya sa iba, humahati ang bigat, dumadami ang pag-asa, at ang apoy na tila namatay sa loob mo ay muling naglalagablab. At dito, sa sandaling ito, hindi ka nag-iisa. Bawat taong nagdarasal kasama mo ay nagiging bahagi ng isang makapangyarihang kadena. Isang kadena na hindi nakakakulong, kundi nagliligtas. Isang kadena na nag-uugnay ng mga pusong naghihirap sa trono ng Diyos. Kaya iniimbitahan kita, huwag maging manunood lang, makilahok, manalangin, isulat ang iyong mga kahilingan, ipahayag ang iyong pananampalataya, ibahagi ang iyong kwento.
sapagkat ang iyong tinig ay may kapangyarihan at kapag pinagsama sa tinig ng iba, nagiging sigaw ng pananampalataya na kayang gulumihang ang impyerno at igalaw ang langit. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung may pag-asa ba talaga para sa iyong sakit? Naisip mo na ba, kaya ba talaga akong pagalingin, protektahan at ibalik ng Diyos? Ang sagot ay malinaw, oo, kaya niya. At alam mo kung paano ko ito nalalaman. Dahil ang mismong salita ng Diyos ay puno ng mga pangako na nagpapatunay nito. Mga pangako na hindi lamang para sa nakaraan o sa ilang espesyal na tao, para sa akin at sa iyo. Ngayon, dito at ngayon, sinasabi ng Biblia sa Santiago 5:15, ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit. Itataas siya ng Panginoon. Nakikita mo ba? Hindi ito isang malabong posibilidad. Ito ay katiyakan. Itatataas siya ng Panginoon. Maaring bumagsak ka dahil sa bigat ng karamdaman, pagkabalisa, depresyon o mga sitwasyong tila walang labasan. Pero nangangako ang Diyos na itataas ka. At kapag tiningnan natin ang awit 91, natagpuan natin ang isa pang mahalagang hiyas. Ang sumasaloob sa taguan ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, maaari kang makahanap ng kanlungan sa Diyos. Hindi mahalaga kung ilang kaaway ang babangon, ilang palaso ang ituturo sa iyo, ilang takot ang sumisigaw sa iyong isipan. Siya ang ligtas na kanlungan, pader ng proteksyon at kalasag laban sa lahat ng kasamaan. Ngayon gusto kong isipin mo ito, bawat luha na nahulog, bawat gabi ng walang tulog, bawat sakit na tila walang sagot. Lahat sila ay nasa harapan ng Panginoon at siya ay hindi walang pakialam sa iyong laban. Ang kanyang mga pangako ay parang matibay na angkla sa gitna ng bagyo. Kapag lahat ay nanginginig, ang salita ang nagpapatibay sa iyo. Maaring sinabi ng mga doktor na wala ng solusyon. Maaring bumulong ang iyong isip na wala ng labasan. Pero ipinahahayag ng Panginoon ang kabaligtaran. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Exodo 20:26. Siya ay iisa kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya rin ang nagpagaling sa mga bulag, bumangon sa mga paralitiko, at nagpalaya sa mga bilanggo, at patuloy na kumikilos. At narito ang katotohanang kailangan pumasok sa iyong puso. Hindi lamang kayang pagalingin ka ng Diyos, nais niya ring pagalingin ka. Hindi lamang niya kayang protektahan ka, gusto niya maging iyong kanlungan. Diyasin, maaari mong piling magpahinga sa pangakong ito, humawak ng matibay sa salitang ito, at maniwala na ang huling salita tungkol sa iyong buhay ay hindi sa takot, hindi sa diagnosis, hindi sa sakit, kundi sa Diyos na nangakong makakasama mo sa lahat ng kalagayan. Alam mo ba na may mga sakit na walang gamot ang kayang pagalingin? Mga sugat na hindi lumalabas sa pagsusuri pero patuloy na dumudugo sa loob ng kaluluwa? Ito ang uri ng kagalingan na dinala ni Kristo. Kapag pinag-uusapan natin ang kagalingan, hindi lamang natin tinutukoy ang pisikal na karamdaman, bagaman may kapangyarihan din siya para ibalik ang katawan. Pinag-uusapan natin ang mga dinakikitang marka, ang trauma mula sa pagtanggi, alaala ng pagkawala, pagkakasala na sumisira, takot na pumipigil, o pagkabalisa na sumasakal. Hindi lamang para magpakalma ng sintomas ang pagdating ni Jesus. Dumating siya para puntahan ang ugat ng sakit at tanggalin lahat ng humahadlang sa iyo na mamuhay ng buong buo. Sinasabi ng Biblia sa Isaiah 53:4, tunay ngang kinuha niya ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga sakit, at sa kanyang mga sugat tayo ay gumaling. Isipin mo ito, bawat latigong natanggap niya, bawat sugat na bukas, bawat patak ng dugo na nahulog, ay bayad para ikaw ay maging malaya. Malaya sa kasalanan, malaya sa pang-aapi, malaya sa sakit na nakakulong sa iyong kaluluwa. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang mamuhay na nakakadena sa nakaraan o alipin ng mga sugat na dala mo hanggang ngayon. Maaring sabihin mo, pero sinubukan ko ng kalimutan, sinubukan ko ng magsimula muli at laging bumabalik ang sakit. Naiintindihan ko, pero narito ang kaibahan.
Si Kristo lamang ang makakapasok sa mga pinakalihim na bahagi ng puso. Siya lamang ang makakakilos sa lugar na walang sino man ang nakakaabot. At kapag siya ay kumikilos, hindi lamang para ginhawain, kundi para baguhin. Ang kagalingan kay Kristo ay kumpleto. Sa katawan, binabalik niya ang kalusugan at nagbibigay ng lakas. Sa isip, binabago niya ang mga kaisipan at winawasak ang siklo ng takot at pagkabalisa. Sa puso, pinapagaling niya ang mga sugat na emosyonal, pinapatawad ang mga pagkakasala at pinupuno ng kapayapaan. Sa espiritu, binabalik niya ang ugnayan mo sa Diyos, nagbibigay ng bagong pagkakakilanlan at panghabambuhay na layunin. Kaibigan ko, maaring nandito ka ngayon na may bitbit na sugat na walang nakakaalam. Maaring nakangiti ka sa labas, pero sa loob ay tahimik na sumisigaw. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, handa si Jesus na ibuhos ang pampaginhawa sa sakit na iyon. Hindi lamang niya gagalingin ang sugat, gagawin niya itong patotoo. Sapagkat kapag nagpapagaling si Kristo, hindi kaniya ibinabalik sa dating estado. Ginagawa kanyang bagong nilalang. Ang sakit ay hindi na bilanggo kundi tanda ng tagumpay. Nagbabago ang iyong kwento dahil ngayon hindi na ang sakit ang naglalarawan sa iyo kundi ang pag-ibig ni Kristo. Napansin mo na ba kung gaano kahirap lumaban mag-isa? Kung paano mas mabigat ang mga araw kapag walang makakasalo sa pasanin? Ito mismo ang dahilan kung bakit tinawag tayo ng Diyos na maging katawan, hindi mga individual na hiwalay. May kapangyarihang nagmumula kapag tayo ay nagdarasal ng magkakasama. Isang kakaibang atmosfera ang nabubuo kapag maraming tinig ang nagtataglay ng pananampalataya. Hindi lamang ito emosyon, ito ay espiritual. Kumikilos ang langit kapag nagkakaisa ang bayan ng Diyos sa panalangin. Ipinapakita sa atin ng Biblia sa Mateo 8:20, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kanilang gitna. Ibig sabihin, kapag nananalangin ka mag-isa, ang Diyos ay naroroon na. Pero kapag nakikibahagi ka sa iba sa panalangin, may nangyayari pang mas makapangyarihan. Si Jesus ay nagmumukhang totoo, nagdadala ng aliw, kapayapaan at tagumpay. Ngayon, isipin mo ito, ilang beses ka nang hinarap sa mga laban na tila hindi matiis? Mag-isa, humihina ang pananampalataya, nawawala ng pag-asa, napupuno ng pag-aalinlangan ng isip. Pero kapag nakarinig ka ng taong nananalangin sa tabi mo, ipinapahayag ang mga pangako tungkol sa iyong buhay, parang muling pinapailawan ng apoy sa loob mo. Ang apoy ng pananampalataya na tila namatay ay nagsisimulang muli. Parang baga sa uling, mag-isa mabilis itong lumamig. Pero kapag kasama ang iba, kumakalat ang apoy at nananatiling buhay. Ganito ang pananampalataya sa komunidad. Kapag may mahina, may sumusuporta. Kapag may pagod, may nagtataas. Kapag may umiyak, may nagbibigay aliw. Ito ang kagandahan ng pagiging pamilya sa pananampalataya. At alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha? Kapag nagdarasal tayo ng magkakasama, ang ating tinig ay hindi lamang naririnig dito sa lupa. Umaalingaw-ngaw ito sa langit bilang isang kolektibong panalangin na kumikilos sa puso ng Diyos. Parang sinasabi niya, naririnig ko ang pag-iyak ng aking bayan at kikilos ako para sa kanila. Kaya huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng panalangin sa pagkakaisa. Maaring iniisip mo, pero maliit lang ang aking pananampalataya. Wala akong magagandang salita. Hindi mahalaga. Ang iyong pananampalataya kasama ng pananampalataya ng iba ay nagiging matibay na pader laban sa kasamaan. Ngayon, habang nagdarasal tayo ng magkakaisa, tandaan, hindi ka nag-iisa. May isang di nakikitang karamihan. Mga kapatid kay Kristo, mga anghel ng Panginoon, at ang banal na Espiritu na nakikiusap kasama mo, nagpapalakas sa iyo at nakikipaglaban sa tabi mo. At sinasabi ko sa iyo, kapag nagkaisa tayo, mas mabilis na babali ang mga kadena, mas mabilis na bubuksan ang langit, at mas mabilis dumarating ang tagumpay. Ano ang silbi ng pagdarasal kung hindi mo isa sa buhay ang iyong ipinapanalangin?
Ano ang silbi ng paghingi ng pagbabago sa Diyos kung patuloy ka pa rin sa parehong gawi? Makapangyarihan ang panalangin, pero hindi ito dapat maging mga salitang inilalabas lang sa hangin. Bawat tunay na panalangin ay kailangang magbunga ng aksyon. Kapag yumuko ka at nagdasal, nagsisimulang kumilos ang banal na espiritu sa loob mo. Hindi lamang para baguhin ang iyong paligid, kundi para hubugin din ang iyong puso. Tandaan, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging tatanggap lang ng mga biyaya. Tinawag niya tayo para maging instrumento ng kanyang biyaya. Ibig sabihin, ang panalangin ay dapat humikayat sa atin na mas magmahal, mas magpatawad, mas tumulong at mag-abot ng kamay sa lugar ng sakit. Isipin mo, ilang beses ka nang humingi ng aliw sa Diyos at inilagay niya ang isang tao sa iyong landas na nangangailangan ng parehong aliw na natanggap mo. Ilang beses ka nang nanalangin para sa supply at binigyan ka niya ng pagkakataong maging sagot sa buhay ng ibang tao. Ang manalangin ay kahanga-hanga, pero ang manalangin at kumilos ay nagbabago ng buhay. Madaling sabihin, Panginoon, alagaan mo ang mga nagdurusa. Pero paano kung tinatawag ka niya para maging bahagi ng sagot? Para bisitahin ang isang tao, magpadala ng mensahe ng pag-asa. Uy, bahagi ang iyong mayroon. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Santiago 2:17. Hindi ibig sabihin na pinapalitan ng gawa ang panalangin, kundi ang tunay na panalangin ay laging nagdudulot ng kilos. Kung humihingi ka ng kapayapaan, nawa ang iyong mga kilos ay maghatid ng kapayapaan. Kung humihingi ka ng kalayaan, nawa ay lumaban ka rin para iwanan ang nakakadena sa iyo. Kung humihingi ka ng pagmamahal, nawa ang iyong mga salita at kilos ay sumalamin sa pagmamahal na iyon. Isipin mo kung gaano kaiba ang mundo kung bawat panalangin ay may kasamang konkretong aksyon. Kung bawat taong humiling sa Diyos ng kagalingan ay magiging ahente rin ng pag-asa para sa nagdurusa. Kung bawat taong humiling ng kasaganaan ay pipiliin ding maging mapagbigay, kung bawat panalangin para sa liwanag ay susundan ng desisyon na maging ilaw sa kadiliman ng iba. Kaibigan ko, tinatawag ka ng Diyos ngayon hindi lamang para tumanggap, kundi maging daluyan ng biyaya. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa kahandaan. Kapag inihanda mo ang sarili, kahit ang kaunti mong meron ay gagamitin at dumami para maabot ang buhay ng iba. Kaya pagkatapos ng panalangin ito, huwag isara ang puso. Tanungin ang sarili, ano ang magagawa ko ngayon para maging sagot sa aking ipinapanalangin? Dahil ang pinakamakapangyarihang panalangin ay ang nagbabago ng mundo simula sa ating sarili. Paano kung ngayon ang araw na magsisimulang magbago ang lahat sa iyong buhay? Paano kung ang panalangin ito ang magiging tanda ng bagong panahon para sa iyo at sa iyong pamilya? Kaibigan ko, magkasama tayong naglakad hanggang sa puntong ito, salita sa salita, pangako sa pangako, panalangin sa panalangin. At gusto kong malaman mo, narinig ng Diyos ang bawat sigaw ng iyong puso. Walang luha na nahulog ng hindi niya napansin. Walang buntong hininga na nakalipas ng hindi niya nakikita sa kanyang trono. Ngayon ang oras ng pagsuko. Isuko ang takot, sakit, pagkakasala, karamdaman. At isuko rin ang mga pangarap, pag-asa at plano. Sapagkat kapag inilagay natin ang lahat sa kamay ng Diyos, natutuklasan natin na sinusubukan nating pasanin ng mag-isa ang bigat na hindi natin tinawag na pasanin. Gusto kong manalangin kasama mo sa sandaling ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo para sa panahong ito ng panalangin. Salamat dahil ang iyong presensya ay nariyan kasama namin at dahil alam naming may mga pangakong na aktibo. Pagalingin, palayain at ibalik ang buhay sa lahat na nananalangin kasama ko ngayon. Ama, sa pangalan ni Jesus, palakasin ang pananampalataya. Bago ang lakas, magdala ng kapayapaan sa pagod na puso at pag-asa sa puso na nalulumbay. Nawa ang bawat taong nakinig at nakipanalangin ngayon ay maramdaman ng iyong yakap at maranasan ang supernatural na nagmumula sa iyo. Amen.
Pero gusto kong hilingin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Huwag tumigil dito. Patuloy na maglakad sa pananampalataya, patuloy na manalangin, patuloy na maghanap. Ito lamang ang simula ng kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, gusto kitang anyayahan na gumawa ng isang hakbang pa. Mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang anumang panalangin o salita na inihanda ng Diyos para sa iyo. Deswelse like ang video para mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito. I-share ang video sa isang tao na nangangailangan ng pag-asa dahil maaari kang maging instrumento ng Diyos para baguhin ang buhay ng iba ngayon. Tandaan, kapag nagbabahagi ka, hindi lang isang link ang ipinapadala mo. Ipinapamahagi mo ang liwanag, pag-asa at pananampalataya. Kaya magpatibay sa katotohanan ito, kasama mo ang Diyos, lumalaban ang Diyos para sa iyo at ang pinakamaganda ay darating pa.